Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Aling Estreng. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Ng mga panahong yon, mas marami pa ang nagtutubo ang puno sa paligid kumpara sa mga kabayan. Ilang metro ang distansya ng bawat isa. Minsan pa nga ay kilometro. Puro gubat, puro kakahuyan. Nang mga panahong to laganap ang balita tungkol sa mga elemento. May aswang, may engkanto, may kapre, at iba pang nilalang na nahanay rito. Sa parte naman ni Aling Estreng, magkaibigang aswang at kapre ang naging kalaban. Nasa kabilang sityo ang ina ni Aling Estreng. Araw-araw itong dinadalaw para kumustahin. Mag-isa na lamang din ito sa tahanan at tinaguyod ang sariling negosyo. Sa pagkakataong ito, ginabi kakahintay na maluto ang kakanin. Streng, malapit na ito. Kaunting hintay na lang. Kung gusto mo, pwede naman na dito na lang kayo matulog. Malaki naman itong bahay at ako lamang mag-isa. Wika ni Nanay Cecil, ina ni Estreng. Uuwi na lang po kami, Nay. Hindi kasi sanay itong si Robert na matulog sa ibang bahay. Alam niyo naman po yun. Tugon ni Estreng. Ang inaalala ko lang naman, ginabi na kayo. Kayo lang ang maglalakad tapos dadaan pa doon sa kawayanan. Alam mo naman na marami nang nangyari sa bahaging yon. Nay, gagabayan po kami ng Diyos. Manghihiram na lang po ako ng itak para kung sakaling may magloko. Di syempre lalabang kami. Wika ni Estreng. Pagkatapos may balot ng kakanin, nagpaalam na ito sa ina. Bitbit ang sulo. Hawak ang supot sa kabila at ang kamay ng 5 anyos na anak. Tahimik na binaybay ang daan habang nagdarasal sa isipan. Panaylingon sa tuwing may kakaluskos. Sa puntong ito, samot-saring kababalaghan ang naiisip. Yung mga nababalita sa lugar, kagaya ng pinaglalaroan ng engkanto, biktima ng aswang at iba pa. Nang mga unang sandali, wala namang nangyari. May nakakasalubong nakakilala sa daan kaya't nababawasan ang pangamba. Nang pababa na ng burol, kung saan sa baba nito ay ang kawayanan, biglang napundi ang sulo. Walang dalang posporo kaya't bumalik ng daan para makisindi sa kalapit na bahay. Matapos yun, naglakad muli pababa ng burol kaso nga lang, pagtapat sa kawayanan, kusang naapula muli ang apoy. Nagtataka si Estreng dahil wala namang hangin na mga oras na yun. Hinabaan muli ang pasensya. Bumalik sa kalapit na tahanan para makisindi. Ayon pa sa sarili, kung maaapula sa ikatlong pagkakataon, posibleng may nag-aabang sa paligid. Nang bumaba na ganun pa rin ang nangyari, na para bang may naglamutak sa sulo para mamatay ang apoy. Gayunpaman, walang salita ang ali. Bumalik muli para makisindi. Sa ikatlong pagkakataon, nagtataka ang kakilala dahil ilang ulit na ito. Dito na pinagtapat ang katotohanan. Sinamahan sila pababa ng burol. Nakahinga dahil hindi na napundi ang apoy. Hinatid pa sila hanggang sa tahanan. Lumipas ang gabi na yun pa rin ang iniisip ni Estreng. Sa palagay niya,
may elementong nakikipaglaro sa kanila kagabi. Mabuti na lamang ay gising pa ang kakilalang si Mang Rigor, kaya natigil ang kababalaghan. Sa muling pagsapit ng hapon, nagpa siya sa Estreng na bisitahin muli ang ina. Hindi na sumama ang anak dahil natakot sa nangyari kagabi. Sa puntong ito, mag-isa na lamang siyang naglalakad. Dire-diretso, hindi lumilingon o huminto pagtapat sa kawayanan. Kinikilabutan pa rin sa tuwing maaalala ang kaganapan. Ito kasi ang unang beses na ginabi sa pagdaan. Muli, sa pagiging abala sa pagtulong sa ina. Madilim na nang makauwi sa Estreng. Napabuntong hininga ang ginang nang bumungad ang daan pababa ng burol. Tanaw na tanaw ang kawayanan na kahit may kalayuan ay dinig na dinig ang tunog. Nang dumako ang tingin sa sulo, hindi maiwasang kilabutan. Nang makaisip, nakiusap kay Mang Rigor na magpahatid. Hindi naman nagreklamo ang matanda. Nasanay na lamang ito na maging tagahatid sa mga taong ginagabi sa daanan. Nang tumapat sa kawayanan, sinubukan ni Estreng na luminga sa paligid. Nang dumako ang tingin sa nag-iisang puno ng balete sa kalagitnaan ng kawayanan, nakita ang naglalakihat ng lilisik na mga mata. Saglit lamang ito, nag-iwas kagad ng tingin. Matapos yun, may nararamdaman na ito na parang may nakasunod. Alam niyang nasa likuran si Mang Rigor dahil hinahayaan siya nitong mauna. Ngunit nangingibabaw ang ingay ng yabag mula sa kung sino. Mabigat na parang yayanigin ang buong lupa. Tahimik na nilalabanan ang takot hanggang sa nakarating ng tahanan. Kinaumagahan, nakasalubong si Mang Rigor. Nagpapastol ng kalabaw malapit sa bahay. Lumapit ito para magkwento sa karanasang kagabi. Nung umuwi ito matapos ihatid sa Estreng. Pambihira, may nadaanan akong tao doon sa kawayanan. Nakaupo sa madilim na bahagi. Tinawag ko sa pagkakalang kakilala. Pero nang lumampas na, bigla pa namang may sumakal sa akin. Hindi ko alam kung sino kasi sa likuran nakapwesto. Pagkalingon ko naman, wala akong nakita. Natigil din ang pananakit. Wika ni Mang Rigor. Ipinakita pa na matanda ang leeg na may bakas ng pagkakasakal. Namumula pa ito. Kagad namang nagbungkahi sa Estreng na ipatingin sa albularyo. Sinamahan para masigurado. Si Mang Dindo ang nilapitan. Kagad sinuri ang kalagayan sa pamamagitan ng pagtatawas. Dito natukoy na dalawang nilalang ang nasa likod nito. Isang kapre at isang aswang. Pati ang albularyo ay naguguluhan. Kung paanong dalawa, gayong isa lamang ang gumawa ng pananakal. Sigurado ko na aswang yung lalaki. Sigurado din ako na may kapre doon sa kawayanan. Ang basehan ng pagtatawas ay ang galos sa tinamo sa pananakal. Lumabas ang dalawang imahe. Isang kapre at isang aswang. Sa paanong paraan nagkasundo ang mga ito? Wika ni Mang Dindo. Baka naman kalahating kapre, kalahating aswang. Meron po bang ganun, Manong? Tanong ni Estreng. Posible. Pero base sa resulta ng tawas, hindi ito kalahati. Magkaibang nilalang ang mga yon. Hayaan ninyo. Sasadya ko sa lugar para mag-imbestiga. Sa ngayon, huwag ka munang magpapagabi sa kawayanan, Rigor. Hindi natin alam kung babalikan ka ng mga yon. Wika ni Mang Dindo. Pagtango na lamang ang naisagot ng dalawa.
Dahil sa babala nito, umaga na dumadayo sa kabilang sitio sa Estreng. Pagsapit naman ng hapon, uuwi para hindi na abutan ng gabi. Sa pagkakataong ito, tinulungan ang ina sa paglalako ng kakanin. Dumiretso sila sa lungsod para doon ibenta. Sa kabutihang palad, naubos namang kagad. Upang madagdagan ng kita, nakilako sa produkto ng kumare. Iniwan sa tabi ang anak na si Robert. Nakisiksik sa mga tao sa sabungan para mag-alok ng kakanin. Nasipat ang bata na may kinakausap na lalaki. Hindi na siya nag-abalang manita dahil wala namang masama. Nagkakatuwaan pa ang mga ito habang nagsasalo ng biskwit. Nang maubos ang mga paninda, lumapit sa Estreng sa anak at umuwi na sila. Hindi pa naman uso ang transportasyon kaya't matyagang naglalakad. Sa daanan, bukang bibig ng paslit ang tungkol sa lalaki kanina. Pinupuri ang kabaitan dahil binilhan ng pagkain at inumin. Nagbigay pa ng barya. Nang tanungin kung ano ang pangalan, walang naisagot ang bata. Hindi nagpakilala ang lalaki. Dahil sa daldalan, hindi napansin ng mag-ina na tumapat na sila sa kawayanan. Napagtanto lamang nang tumunog ang mga ito matapos hampasin ng hangin. Dumiretso ang mga mata ni Aling Estreng sa puno ng balete. Panay kurap dahil mula roon. Natanaw ang anak na si Robert. Nakaupo sa sanga. Walang ekspresyon na nakatitig sa kanya. Kabadong niyuko ang anak. Nagtataka itong nakatingin. At nang balikan ng puno, wala na ang nakita. Dali-daling hinila ang anak papalayo. Subalit laking gulat ng pagdating sa unahan. Nasa tuktok ng burol kung saan ng baba ay kawayanan. Napakapit na rin ng anak. Napahugot ng hininga sa Estreng, sabay tanda ng krus. Sinimulan nilang maglakad pababa ngunit habang tumatagal, unti-unting nakakaramdam ng bigat sa dibdib. Pati ang paghinga ay unti-unting humihirap. Humantong pa sa punto na hindi na makakahakbang. Biglang pagod ang naramdaman. Sa kabutihang palad napadaan si Mang Dindo mula sa pangangahoy. Nang makita ang tagpo, kagad inalis ang sumpa sa hangin sa pamamagitan ng orasyon. Nagsaboy din ng kung ano sa paligid. Pagkatapos nito ay bumalik na sa normal ang lahat. Mang Dindo, bakit hindi mo na lang po palayasin yung kapre dyan sa kawayanan? May kakayahan naman po kayo eh. Diyos ko, hindi ko na talaga alam kung anong mangyayari sa susunod. Ilang ulit na kaming nabiktima niyan. Wika ni Estreng. Kung pwede lang sana, kaso buhay ang kukunin bilang kapalit. Yan ang kasunduan ng kapre sa mga ninuno kong albularyo noon. Yumao na lamang sila, pero walang nagtagumpay na paalisin ang kapreng yun. Tugon ni Mang Dindo. Naku, kaya naman pala hindi mapalayas yung kapre. Dahil buhay ang hihingin. Mukhang habang buhay na tayong magdurusa sa kababalaghan yan. Umiwas na lang talaga. Sandali, may habak ako ritong ginawa. Pwede itong gawing pangontra. Isa na lamang ang natira dahil pinamigay ko sa mga kakilala na palagi ring dumaraan rito. Wika ni Mang Dindo. Tinanggap ni Estreng ang bigay na habak ng albularyo. Pagkatapos mag-usap ay nagpaalam na rin. Nang sumunod na araw, naging abala sa pag-asikaso ng kabuhayan. Hindi kinalimutan ang habak para sa proteksyon. Kaso nga lang dahil isa lamang ito, piniling ibigay sa anak.
Pinagpalagay na kahit nasa bata ito, maaambunan din ng kaunting bisa dahil magkasama naman sila. Pagkaraan sa kawayanan, laking pasasalamat ng walang naganap. Malaking tulong nga ang naibigay ng albularyo. Sa muling pagsapit ng hapon, hindi na tinapos ni Estreng ang paglalako ng kakanin. Kinarga ang mga kagamitan sa takot na maabutan ng gabi sa daan. Sa pagkakataong ito, kampante na walang mangyayari dahil sa proteksyong tangan. Subalit hindi inaasahan, natatalab pa rin ang kalokohan ng nilalang. Pababa pa lamang sa burol, nagsimula kagad ang laro ng elemento. Nauna si Estreng. Dahan-dahan ang hakbang para hindi madulas. Nagsasalita pa ito ngunit nang lingunin ng anak dahil walang sumasagot. Laking gulat nang wala na ito. Sinilip ang bawat nagyayabungang halaman sa pag-aakalang nagtatago. Ngunit hindi. Halos mapaus na sa kakasigaw. Kakatawag subalit walang sumasagot. Ilang sandali pa, nadinig ang boses ng anak sa paanan ng burol. Nakita itong nakatayo. Kumakaway sa kanya. Nagmamadali ito sa pagbaba ngunit pagkarating doon, bumalik lamang sa itaas ng burol. Dito na kinabahan ng gusto si Estreng. Kung sino-sinong santo na ang tinawag. Ilang beses pang napatanda ng krus subalit walang nagbago. Sa tuwing makakarating sa baba, babalik sa itaas na para bang wala ng katapusan ang kaganapan. Hindi magawang pigilan ang mga paa dahil kusa itong humahakbang na para bang kontrolado ng iba. Napahagulgol na lamang sa takot. Makaraan ng ilang sandali, may halakhak na madidinig. Nakakakilabot ang tinig hanggang sa muling lumitaw ang imahe ng anak sa paanan ng burol. Sa pagkakataong ito, unti-unting lumaki ang hubog hanggang sa naging higante na sobrang itim. Walang mukha na makikita dahil purong itim lamang ang katawan. Napasigaw sa takot ng walang ano-ano. Tumakbo palapit. Kumaripas si Estreng ngunit hindi umuusad. Takbo ito ng takbo. Ngunit nasa iisang lugar lamang samantalang ang nilalang unti-unti nang lumalapit sa kanya. Nang sandaling sobrang lapit na nito, sumigaw si Estreng sabay sampal. Habol hininga nang bumalik sa ulirat. Niyakap kagad ang anak. Nagtatakang lumingas sa paligid. Nasa paanan sila ng burol. Tanaw sa unahan ng kawayanan. Nang magsalita ang bata, napagtanto ni Estreng na bigla siyang nahimatay. Dito lamang nalaman na posibleng naglakbay ang kaluluwa sa laro ng elemento. O Estreng, ano ginagawa niyo rito? Nahulog ka ba mula sa itaas? Ang dumi ng damit mo. Tanong ni Mang Rigor. Napukaw ang atensyon nang madinig ang boses na matanda. Binaba nito ang buhat na kahoy at saka tinulungan siyang makatayo. Nakiusap itong hihatid muna sila sa bahay. Nang maintindihan na matanda ang kaganapan, walang pagdadalawang isip na pumayag. Habang dumaraan sa kawayanan, panay salita si Mang Rigor. Nakikiusap na padaanin sila ng elemento. Sa kabutihang palad, hinayaan naman silang makalampas. Nagmungkahi pa si Mang Rigor na dumulog na sa albularyo. Maging ito ay kinakabahan para kay Estreng dahil ilang beses nang nabiktima ng elemento. Nang magpasuri si Mang Dindo na mismo ang nagsuwestyon na ibang pamamaraan ang gagamitin. Meron itong kagamitan, ngunit mas mainam na gumamit ng bagay na bago sa paningin ng elemento.
Kabisado na ng kapre ang mga kagawitan ko rito. Marami ng biktima na nagpagamot sa akin, kaya hindi nalalayong makakayang wasakin ng elemento. Nakausap ko ang dating kasamahan sa larangan. Humingi ako ng payo. Ang sabi niya, mas mainam na sariling gamit ng kapre ang ilaban dito. Huwag ka munang lalabas. Doon ka lamang sa inyo dahil mamayang takip silim. Pupuslit ako sa kawayanan para kumuha ng gamit. Pagkatapos nun, gagamutin kita para hindi ka na mabihag sa mino ng nilalang. Wika ni Mang Dindo. Pagsapit ng tinakdang oras, pumunta ang matanda sa kawayanan. Pumwesto sa tabi. Habang naghihintay kung kailan lilitaw ang kapre, sinimula ng orasyon ng sabulag. Mahabang oras ang lumipas bago namataan ang higanteng nilalang. Kalmado itong nakaupo sa sanga ng balete habang naghihintay ng kasunod na biktima. Ipunesto ni Mang Dindo ang naglalakihang dahon ng buyos sa pana ng puno. Pumapatak dito ang abo mula sa tabako ng kapre at nang makakuha ng sapat na dami, nagmamadali na sa pag-alis. Ngunit hindi inaasahan na pagdating sa unahan, may aswang na humarang sa kanya. Inilabas ang pangontra ngunit bago maisaboy, umatake na ito. Tubilapon ang busnong pinaglalagyan ng buyo. Nag-aalala na baka matapon ang apog ng tabako. Gayunpaman, hindi magawang kuhanin dahil sa hagupit ng aswang. Sumugod ng sumugod, kalmot ng kalmot. Nang mahugot, ang itak ay dito lamang dumistansya. Bumangon si Mang Dindo, kinapa ang balikat na nagtamo ng galos. Ikaw siguro ang kaibigan ng kapre. Ano? Ano ba kayo? Magkaibigan? Kapatid? Kaanak? Nagtutulungan pa kayo sa pambibiktima sa lugar na ito? Sumugod ka sa akin. Gusto mo yatang mauna kesa sa kaibigan mo, ano? Dali na, umatake ka ulit. Paghamon ng albularyo, pumalag ang aswang. Walang pakundangan na sumugod. Nagpaula ng kalmot. Kung ano-anong atake ang ginawa. Naglalaho tapos lilitaw mula sa likod sabay atake. Hindi sasapat ang hataw ng itak kung ito lamang ang ilalaban ni Mang Dindo. Kaya't sinabayan niya ng orasyon ang bawat kilos. Kampante ito dahil mababang uri lamang ito ng aswang. Sinimplihan ang pag-atake. Subalit direktang tagos ang resulta. Ginilita ng leeg. Nagagawa pang kumilos ngunit sa huli, tuluyan ng humandusay. Tinapos ng albularyo sa pamamagitan ng pagpugot. Mula sa kawayanan, madidinig ang malakas na tunog. Wala namang hangin ngunit nakakabingi ang ingay na mga kawayan. Natanaw niya ang kapre. Masama ang titig sa matanda. Gayunpaman, hindi alintana. Binalingan ang nagkakalat na gamit sabay alis sa lugar. Kinabukasan, binalikan ng bahagi kung saan bumagsak ang aswang. Dugo na lamang ang matatagpuan. Sa palagay ni Mang Dindo, kinuha ito ng kasama ngunit hindi kinababahala dahil yon ang tipo ng aswang na hindi babalik ng buhay kahit ano pang gawin ng kauri. Ang magagawa na lamang, ilibing at pagluksaan. Mang Dindo, nandito po pala kayo? Anong ginagawa niyo ang ganito kaaga? Wika ni Estreng. Kakalabas lamang ng kakahuyan matapos makabitbit ng panggatong. Ang tigas ng ulo mo. Ang sabi ko ay huwag ka munang lumabas ng tahanan. Pero nakuha mo pang manghahoy. Wika ni Mang Dindo. Pasensya na po. Wala na kasing panggatong sa bahay tapos hindi kami makakaluto.
Iniwasan ko namang mapadaan sa kawayanan. Sandali, bakit parang nangangamoy patay rito? Tugon ni Estreng. Nilingan nito ang paligid. May makikitang bakas ng dugo sa mabatong lupain. Hindi siya nakapagtanong dahil si Mang Dindo ang kusang nagtapat. Ikwinento na matanda ang nangyari kagabi. Habang pumuslit ng apog mula sa tabako ng kapre, hindi makapaniwala ang Alice sa kaganapan. Subalit laking pasasalamat dahil nabawasan ang banta sa paligid. Ang kapre na lamang ang natitira. Matapos maasikaso ang gawaing bahay, nagpunta sa tahanan ng albularyo para magpagamot. Sa pagkakataong ito, pati ang anak ay sinama dahil minsan na rin itong nabiktima ng kapre. Isang bagay lamang ang nakita sa mesa ng albularyo. Ito ay ang apog na nakabalot sa dahon ng buyo. Bilang preparasyon, ritual muna ang sinagawa ni Mang Dindo. Pinagtibay ang orasyon na nilapat sa apog upang gawin itong mas mabisang gamot laban sa mismong may-ari. Pagkatapos ng mahaba-habang pagsambit, tinawag si Estreng upang simulan ang aktwal na gamutan. Sinabuyan ng apog ang dahon ng buyo. Mahinang hinampas-hampas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng pasyente habang nagsasambit ng orasyon. Paulit-ulit na tinandaan ng krus ang ulo gamit ang apog. Sa kalagitnaan, naramdaman ni Estreng ang nagtatalong enerhiya sa kaloob-looban. Unti-unting namanhid ang katawan na para bang lilisanin ng kaluluwa ang katawang lupa. Naipikit na lamang ang mga mata. Nakatungo ang ulo. Walang lakas na iniaangat. Sa muling paghampas ng buyo, naging malinaw ang imaheng nakikita. Mukha ng kapre na dahan-dahang lumalabo. Kumakapit ito sa kanya. Ayaw bumitaw kahit hinahagupit ng orasyon ni Mang Dindo. Sumisigaw ito. Sinubukan pang manlaban ngunit hindi hinayaan ng albularyo. Nang isaboy ang natitirang apog, dito tuluyang napigtas ang sumpa ng kapre. Dito nakaramdam ng kaginhawaan si Estreng na para bang nilinis ang katawan at kaluluwa. Habang si Mang Dindo naman ang nakapansin ng kakaiba. Namamanhid ang mga kamay. May bakas ng paso sa braso na parang ninudngod ang nakasinding tabako. Gayunpaman, hindi na ito alintana. Pinagpalagay na baka epekto lamang ng ginawa. Matapos ang gamutan ni Estreng, kahit ilang ulit pa itong dumaan sa kawayanan, hindi na ito nakaranas ng panggagambala na para bang hinahayaan na ito ng kapre na dumaan. Nakagawa ng habak ang albularyo na tangan-tangan ngayon. Tuwang-tuwa dahil hindi na mapaglalaruan ng elemento. Ngunit sa kabilang banda, si Mang Dindo itong tila nawawala sa sarili. Nakikita ito sa paanan ng burol. Akyat baba na parang hindi kabisado ang daan. Nasaksihan mismo ni Estreng ang kaganapan matapos manguha ng panggatong. Nasa malayo ito. Tanaw ang matandang pabalik-balik ng daan. Noong una, inaakalang sinasadya lamang ito. Minsan na ding nagreklamo na sumasakit ang mga tuhod at kinakailangan ng ehersisyo. Yon ang naisip ng Ali. Ngunit lingid sa kalaman, ang albularyo na ang pinaglalaruan ng kapre. Dapit hapon nang napagpasyahan ni Estreng na magpunta sa kabilang sitio. Sa tahanan ng ina matutulog dahil may lakad kinabukasan. Laking gulat nang maabutan doon si Mang Dindo. Nanginginig, walang tigil sa paglakad.
Lumili ka ng nakakakilabot na ungol na para bang binabangungot ng gising. Tinawag ito ngunit hindi naman sumagot. At nang kalabitin, hindi mahawakan dahil nagagalit. Akyat baba lamang ito sa burol. Dali-daling tumakbo sa estring sa tahanan ni Mang Rigor na ilang metro ang layo mula sa burol. Sinabi niya ang tungkol dito. Nagmamadali sila sa pagbalik ngunit naabutan itong nakahandusay. Walang malay. Kinarga at inuwi ng tahanan. Dahil parehong walang alam sa panggagamot, hinilot-hilot ni Mang Rigor hanggang sa bumalik ang ulirat. Kagad pang nanakit sa pag-aakalang sasaktan siya ng mga ito. Kumalma naman ang matanda makalipas ang ilang sandali. Kaso nga lang hindi ito makausap. Panay iling lamang at nakayuko. Mang Rigor, ano po bang nangyari kay Mang Dindo? Bakit siya nagkakaganyan? Kung pinaglalaruan siya ng elemento, hindi ba dapat may laban siya? Pinag-aralan niya ang pangontra sa ganito tapos mabibiktima lang siya? Pwede po ba yun? Naguguluhang tanong ni Estreng. Aba malay ko, wala akong kaalam-alam. Ano bang ideya ko? Hindi ako umabot sa larangan na ito. Wala ka bang kilala na albularyo? Baka naman may makatulong. Tugon ni Mang Rigor. Umiling lamang sa Estreng. Naguguluhan kung ano ang gagawin sa matanda. Lumabas si Mang Rigor para maghanap na makakatulong. Ngunit duda itong makakatagpo dahil sa lugar. Si Mang Dindo lamang ang nag-iisang albularyo. Meron siguro sa Karatig Bayan, ngunit aabutin pa ng ilang araw ang paglalakad. Wala ding sapat na pera para mag-arkila ng sasakyan. Bigo si Mang Rigor sa paghahanap, kaya't pinagbahala na lamang ang gagawin. Kinuha ang mga gamit ng albularyo at nagsimulang mag-eksperimento. Sinabayan ng dasal na sana'y gumana. Subalit walang ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Mas lumala pa ang sitwasyon. Nang makaisip ng ibang paraan, kumatay na manok at baboy at inalay sa elemento. Kung nadidinig mo man kami ngayon, sana kaawaan mo na si Paring Dindo. Huwag mo siyang pagdusahin ng matagal. Nakikiusap kami. Kalasin mo ang sumpa at ipapangako namin na anuman ang gagawin mo sa lugar na ito sa susunod, hindi na kami makikialam pa. Sa ngayon, hinihingi namin ang kaligtasan ng aming kaibigan sa iyong mga kamay. Patawarin mo sana siya sa nagawang kasalanan kung meron man. Wika ni Mang Rigor. Mahabang katahimikan ang namayani. Parehong kinilabutan sa salita na pagtunog ng mga kawayan. Mabigat ang presensyang mararamdaman sa puno ng balete. At hindi naglaon. May kalampag sa kung saan. Malakas, nang bibigla, at higit sa lahat nakakakilabot. Tarantang umalis si Mang Rigor at Estreng nang kusang bumagsak ang sanga ng balete na parabang sinadya. Kung hindi nakatakbo, malamang nadaganan sila ng kahoy. Mang Rigor, mas nagalit pa yata sa ginawa natin. Paano ba kasi yung tamang pag-aalay? Manok at baboy na nga yung kinatay natin eh. Kulang pa po ba yun? Naghulog din ako ng barya sa puno. Wika ni Estreng. Hindi ko talaga alam, Estreng. Mabuti pa't puntahan muna natin si Dindo. Tugon ni Mang Rigor. Pagkarating sa tahanan ng albularyo, naabutan itong nakaupo sa sulok. Palingalinga, nagtataka, na para bang naninibago sa paligid. Anong nangyari? Bakit parang galing ako sa ibang mundo? Nawala ba ako? Tanong ni Mang Dindo.
Ay salamat pare. Napaglaruan ka ng kapre. Hindi namin alam kung paano ka gagamutin. Kung ano-ano nang ginawa namin. Pero walang nangyari. Ayon, nag-alay kami ng manok at baboy. Sinabayan ng pakiusap ngunit nagalit pa nga yung elemento. Gayunpaman, mukhang gumana ang ginawa namin dahil nagbalikan na. Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tugon ni Mang Dindo. Sinuri na matanda ang sarili. Dito napag-alaman na naipasok sa laro ng kapre. Hindi niya kontrolado ang sarili dahil sa puwersa ng nilalang. Mabuti na lamang alerto sina Mang Rigor at Aling Estreng. Dahil kung hindi, malamang hahantong sa kamatayan ang lahat. Lahat ng pasasalamat ay napunta kay Estreng. Kung hindi niya pinansin si Mang Dindo doon sa burol, malamang doon magtatapos ang buhay ng albularyo. Ang wika naman ni Estreng, walang anuman, dahil ibinabalik lamang ang kabutihan ng matanda. Ginawa nito ang lahat para maisalba ang buhay niya at ng bata noong oras na sila ang biktima. Maging si Mang Dindo, napapabuntong hininga sa tuwing matatanaw ang kawayanan. Ano man ang gawin ng mga tao laban sa elemento, ordinaryo o nasa larangan, walang laban sa kapre. Magagawa namang kontrahin, putulin ang sumpa, ngunit hindi ang pagpapalis. Na para bang lumad ito doon, na kahit ang pinakamakapangyarihang orasyon, hindi tatalab sa pagtaboy. Ang sa kanila lamang, mag-ingat, makiusap sa elemento sa tuwing daraan, nang sa gayon, hindi kayo mapaglaruan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Gino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Mayabang na binata itong si Gino. Laking bulas at maangas. Kaya lahat ng tao sa lugar ay takot sa kanya. Maghapon itong nakabantay sa tindahan ni Aling Rosing. Marami itong kasamang tambay sa tindahan. Halos lahat ng mga taga-baryo na walang ginagawa ay naririto. Mga bata, paalala lang ha. Delikado ang panahon ngayon. Sunod-sunod na yung patayan sa lugar natin. Kaya hanggang 7:00 na lang ng gabi bukas ang tindahan ko. Mahirap na. Wika ni Aling Rosing. Sige lang po, Aling Rosing. Wala pong problema. Nako, kahit ako natatakot eh. Wika ni Gino. Naku, nung si Gino, ang sabihin mo, duwag ka lang talaga. Wika naman ng isa sa mga tambay na si Premo. Sabay-sabay silang nagtawanan. Sumimangot si Gino at nagsalita. Kaya napatahimik ang lahat. Panay ang paghamon ni Gino sa kung sino ang lalaban sa kanya. Oh, bakit parang napatahimik kayo? Kanina lang ang lakas niyong makatawa. Ay nako, kung sinong sigaw o mamamatay tao sa lugar, kahit anong nilalang pa yan o aswang, wala yang sinabi sa akin. Kaya ko yang ihambalos pag nakasalubong ko sa daan. Pagmamayabang na wika ni Gino. Ay nako, huwag kang ganyan, Gino. Hindi mo kilala ang mga tao sa paligid mo. Pwede namang mas malakas ka sa inaakala mo sa ngayon. Pero baka mamaya, bigla na lang yan mawala. Muling wika ng tindera. Naku, Aling Rosing, parang hindi nyo naman ako kilala. Wala akong kinatatakutan. Pag ako nakasalubong ng aswang, yayariin ko talaga. Ipapakita ko sa inyo kung paano manghambalos ng demonyo. Tugon ni Gino.
Sa dami ng tao sa tambayan, hindi na malaya ng binata na may nabati siyang atensyon ng nilalang. Mag-aalas 9 ng gabi ng araw ding yun, binabagtas ng binata ang daan pauwi sa tahanan. Galing ito sa bahay ng kaibigan at nakipag-inuman. Habang binabagtas ang kahabaan ng palayan, meron itong nakita sa dulo ng lugar. Tao ang itsura, ngunit nakatuwad. Maitim at puno ng balahibo ang katawan. Aba, ay ikaw, padaanin mo nga ako na maayos. Pag ako hindi nakapagtimpi sa'yo, babalatan kita ng buhay. At diyan ka pa talaga umarang. Wika ni Gino. Humarang. Sino? Di ba matapang ka? Sige binata, subukan natin yung tapang mo. Maglaro tayo. Kung makakalampas ka sa palayang to at makakaabot ka doon hanggang dulo, bubuhayin kita. Pero pag hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Ipapakita ko sa baryo kung paano ko lalapain ang sobrang maapog na tulad mo. Wika ng nilalang. Nang mga oras na yun, nakakaramdam na ng kaba ang binata. Hindi ito sigurado kung kaya niya bang lagpasan ang hamon ng nilalang. Aminado ito sa sarili na natatakot siya sa aswang. Ang sarap ng amoy. Amoy ng taong natatakot. Maghanda ka na. Sa bilang na 3, tumakbo ka na. 1, 2, 3. Kumaripas ng takbo ang binata. Sa isipan niya na mga panahong yun, makakalagpas siya sa palayan. Ngunit nagkakamali siya ng inaakala. Hindi man lamang siya nakalayo sa aswang. Tuluyan na itong nilamon ng takot. Naihina ito sa takot at pagod. Habang mabilis na binabagtas ang lugar, hinawakan siya ng nilalang at bigla itong binalibag. Halos himatayin ito sa sobrang lakas ng pagkabagsak sa kanya. Ngunit pinanatili niyang malakas ang isipan. Bumangon ito at gumante. Naiisip niya na malaki siya at maliit lamang naman ang nilalang. Yawa kang demonyo ka. Oo, natatakot ako. Sige, patayan pala ang gusto mo. Dali, sumugod ka. Traitor ka eh. Kung totoo ka sa salita mo, lalaban ka ng patas at hindi sa panlilin lang. Alam kong lamang ka sa akin sa katangian, pero hindi kita aatrasan. Wika ni Gino. Patas. Lumalaban ako ng patas. Binigyan nga kita ng pagkakataong tumakas eh. Malakas ka, hindi ba? Kaya humanda ka at malapit na ang dulo. Natatawang wika ng nilalang. Sabay turo sa dulo ng tinatahak na palayan. Pakiramdam ni Gino, bibigay na ang katawan sa pagod. Ngunit biglang naalala ng binata ang katuruan ng mga matatanda. Kung makaramdam ng panganib ng panlinlang, uparin mo ang damit at baliktarin. Kaya nagbakasakali si Gino at umaasa na gumana ang naiisip. Nanalangin ang binata na malagpasan ng nilalang at may makasalubong na tao. Bigla siya muling hinawakan ng nilalang. Ngunit sa pagkakataong yun, hinawakan niya din ito at nagulat. Dahil kahit maliit ang nilalang, mabigat ito kaya hindi niya mabuhat. Kahit mas malaki si Gino, kinaya ng aswang na ihambalos siya ng 2 beses. Bumagsak ang binata sa palayan. Nang makita niyang pasugod muli ang nilalang, may kung anong pumasok sa isipan ni Gino na kunin ang palay at hihampas sa aswang. Napasigaw ang nilalang sa ginawa ng binata.
Nabuhayan ng loob si Gino sa nadinig. Tinabla ng nilalang. Nakita niyang umatras ito ng bahagya at dumistansya sa kanya. Dito na siya nagkaroon ng pagkakataon na makatakbo muli. O sige, Halimaw. Lapit. Masakit ba? Ako ngayon ang papatay sa'yo. Wika ni Gino. Tumatakbo ito habang hinahampas ng palay sa iba't ibang direksyon. Hanggang sa nakita niya na isang dipa na lamang ang layo sa dulo ng palayan. Buong lakas itong tumalon makalagpas lamang sa lugar. Ang buong akala niya, yun na ang kanyang katapusan. Kahit malapit na sa tahanan, nadidinig pa rin niya ang tunog ng kung anong nilalang. Nang makarating naman sa mismong pinto ng tahanan, sobrang pasasalamat ang naramdaman ng binata. Nay, tulong! Tulungan niyo po ako! Wika ni Gino. Nangihina na ito dahil sa sobrang pagod. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang ina na sobrang nag-aalala. Marahil pasaway na bata itong si Gino. Ngunit ni minsan, hindi ito umuwi ng madaling araw. Doon lamang napansin ng binata na 4:00 na pala ng mga oras na yun. Kung titignan, malapit lang naman ang palayan sa tahanan at lalong hindi naman ito malawak para mahirapan siyang makalagpas. Naku, Ginoo ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Tulong! Domeng, tulungan mo nga ako. Wika ng ina. Aga-aga, Gloria. Kalakas ng sigaw mo. Padabog na wika ng ama. Naudlot ang gusto sanang sabihin nang makita ang sitwasyon ng anak. Nagmamadali nila itong binuhat papunta sa silid. Sa sobrang pagod, nahimatay na lamang ang binata. Nagtataka ang mga magulang. Napakadami ng pasa nito at naliligo sa putik. Nilinis ng ina ang anak. Nakita niyang puno ito ng kalmot at pasa sa buong katawan. Inaapoy din ng lagnat si Gino. Umaga na nang magising ang binata. Napansin niya na may tali ng sambong ang ulo. Maging ang mga pasa ay nilagyan ng kung anong mga halamang gamot. Panglunas. Tumawag na din ng albularyo ang ama at kinausap ang anak. Mabuti na lang at hindi malubha ang mga sugat mo, iho. Kaunting tapa lang ng alibhon at kasla. Mawawala na ang mga yan. Mukhang nakasagupa ka ng mabangis na nilalang dahil dyan sa mga tinamumong sugat. Anong klase ba, iho? Ikwento mo nga sa amin. Wika ng albularyo. Kaharap ang mga magulang. Inilahad niya ang naengkwentro. Ngunit hindi niya ito namukaan dahil nababalot ng itim na balahibo. Inilarawan niya kung paano siya walang awang hinambalos sa lupa ng nilalang. Sa unang pagkakataon, doon pa lamang ito umiyak kaharap ang mga magulang. Niyakap niya ang mga ito at sinabing, "Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, hindi na po ako magyayabang. Patawad po." Wika ni Gino. Naku, nagulat naman ako sa iyo, binata. Kilala kang matapang sa lugar natin. Pero sa nakikita ko, magiging maayos ka na. Hindi ka naman balak patayin ang nakasagupa mo. Gusto niya lamang makita ang tapang mo. Iyon ang napatunayan mo sa kanya. Kaya sana, magsilbing aral na sana ito sa iyo, iho. Ano man ang kalakasang taglay natin, hindi dapat ito ginagamit upang makapanakit. Kugmo ang tawag sa aswang na nakalaban mo. Mahilig maglaro ang mga nilalang na yon at asahan mo sa pinakita mong tapang. Baka sa mga sumunod na araw ay kaibigan mo na sila.
Pagpapaliwanag ng albularyo, mabilis kumalat ang balita sa buong barangay. Imbis na pagtawanan ng binata, nakuha pa nito ang respeto ng mga kabaryo. Usap-usapan na din ang aswang na naengkwentro niya. Dahil sa nangyari, minabuti ng kapitan ng barangay na palagyan ng tanod doon sa lugar kung saan nakita ni Gino ang nilalang. Nang sa ganun ay maiwasan ng maulit ang insidente at minsang engkwentro sa nilalang. Para kay Gino, nag-iwan din ito ng mahalagang aral sa kanya. Huwag maging mapagmataas. Kahit ano pa ang meron ka, palagi mong tatandaan na wag kang magiging mayabang at palaging darating ang oras na may magtuturo sa'yo ng leksyon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.